Nobody can save the lost the way Jesus did. There's only a certain amount of time left. Time left. So use the law, use your testament to reach out to the lost. Reach out to the lost. There's nothing more important than your eternal salvation. Okay, hello JV. Hello. Gusto ko lang malaman tong isang may mga ilang tanong ako sa'yo, okay? So, ano sa tingin mo ang importanteng masigurado ng bansa natin ngayon na nagsisimula tayo ng panibagong yugto sa buhay ng bansa natin? Unang-una syempre dapat masiguro natin yung mga nahalal nating mga opisyal magawa yung mga tungkulin nila ng tama. Okay. Kasi parang hindi lang tayo dapat basta lang umaasa na kung ano yung pinapakita nila. Kailangan magkaroon tayo ng parang tinatawag na active participation para lang sa gayon ay, di ba, parang kasi hindi naman, ang government naman hindi naman yan nandiyan para tingnan lang natin and criticize. Kailangan natin magkaroon ng participatory governance, di ba, yung sinatawag. Okay, so yun yung para sa bansa natin. But para naman sa atin as individuals, ano sa tingin mo ang dapat masigurado ng bawat isang tao sa sarili niya? Para sa akin, kailangan magkaroon ka ng disiplina. Disiplina? At yung respeto na rin sa sarili mo. Kasi yung pagrespeto mo sa sarili mo, as much as possible, huwag kang gagawa ng, kung alam mong mali na yun, nakita mong mali na, nakita mo sa ibang tao na mali yun, at kung mapasok mo sa sitwasyon na gano'n, huwag mong isipin na itong ginagawa ng iba, why not gawin mo? Okay. Matuto kang, diba, kahit ikaw lang, matuto ka na humiwalay. Okay. Kasi huwag kang magpapadala kung alam mo naman sa sarili mo yung tama. Kasi kung parang wala rin nire-respect. Okay, so parang sinasabi mo, JV, kailangan nating maging mga mabuting tao. Okay. Medyo mahirap. Okay. So, may question ako sa'yo, JV. Tingin mo ba ikaw ay isang mabuting tao? Sa ngayon ay hindi. Okay, pwede ko bang i-test kung totoo? Meron na ako ilang tanong sa'yo. Okay. JV, nasubukan mo na bang magnakaw? Kahit na pinag-usapan natin kasi isang candy, may-ari pa kapatid mo. Nasubukan mo na yan. Okay. JV, nasubukan mo na bang magsinungaling? Ay, oo naman. Okay. JV, masasabi mo ba na sa lahat ng pagkakataon iginagalang mong yung mga magulang? As in, hindi. Okay. JV, alam mo ba, itong oras na to, inamin mo na ikaw ay sinungaling, magnanakaw, at naging suwail na anak din. Alam mo ba, JV, na 3 pa lang yan sa 10 utos ng Diyos. Meron pang 7. Paano kaya, JV, huwag naman mangyari ngayon, bigla kang namatay, umarap ka sa Diyos para hatulan niya, at ang pinagbasihan niya ng paghatol niya sa iyo ay yung 10 utos niya. Sa harapan kaya ng Diyos, ikaw kaya ay innocent or guilty? Guilty. Guilty? At dahil sa guilty ka, JV, Kuya, baka pwede mo sa purgatory mo. problema, alam mo, JV, nung andito si Jesus, whenever he talks about pupuntahan ng isang tao when he dies, wala siyang sinasabi about purgatory. It's always heaven and hell. Okay, so JV, if you're guilty, where should God send you? Heaven or hell? Kung guilty ka, logic will tell you Siyempre sa hell. sa hell. Hindi ba nakakatakot yun? Nakatakot kasi isipin mo Oo kasi ito sabi ng Bible, ang kabayaran daw ng kasalanan ay kamatayan. Kamatayan saan yan? Sa impyerno. Sa hell yan. Meron isang verse sa Bible, Revelations 21:8, JV, sabi niya, lahat ng sinungaling may lugar sa dagat-dagatang apoy.
Okay, inamin mo yun sa sarili mo. Okay. JV, ang laki ng problema na kinakaharap mo dahil sa may kasalanang kalaban sa isang banal na Diyos na sabi niya kailangan pagbayaran sa impyerno. Pero alam mo ba, pwede kang makalusot doon. Alam mo kung paano? Kung merong ibang magbabayad para sa iyo ng kasalanan mo. Parang ganito yan. Kunyari, pumasok ka rito sa loob ng itong Quirino Grandstand, merong paalala na mag-ingat tayo at pag meron tayo mga nagulo rito o nasira, babayaran mo, or else pag di mo nabayaran, kukulong ka. Eh, hindi ka nakinig. May nasira kang isang bagay rito sa park, tapos sabi, 10 million piso yan, JV. Wala kang 10 million pesos, JV, ano mangyayari sa'yo? Makukulong ka, tama? Okay. Pero meron isang lalaking lumapit sa'yo, nakita yung nangyari, nilabas yung checkbook niya, tapos sinulat niya 10 million pesos, sabi niya, ito ang lahat ng laman ng pera ko sa bangko, binabayad ko para kay JV. Makukulong ka pa ba, JV? Hindi na, di ba? Okay, alam mo ba, JV, ganun ang eksaktong ginawa para sa ni Jesus 2,000 years ago. Diyos siya na may likha ng lahat na nakikita natin, pati ng mga hindi natin nakikita. Bumaba sa lupa, nagkatawang tao, na buhay na katulad natin, pero ni minsan di siya gumawa ng kasalanan. Pero pagkaraan ng 33 years, napako siya sa krus. Doon siya pinarusahan, doon pinatay. Alam mo kung anong ginawa niya doon, JV? Ginawa niya, gumawa siya ng kabayaran para sa kasalanan mo para hindi ka na mapunta sa impyerno. Okay? Ikaw yung guilty, pero siya yung naparusahan, di ba? Tindi nung sacrifice na ginawa niya sa'yo. Ngayon, ano na lang kailangan mong gawin, JV, para yung sacrifice nga niya ang maging kabayaran sa kasalanan mo? He's asking you to do 2 things. First, gusto niya pagsisihan mo lahat ng kasalanan mo na merong tunay na kagustuhan na talikuran yan. Okay? Kung wala kang kagustuhan talikuran yan, hindi tunay na pagsisisi yun. Hindi mo kaya tumalikod, hindi mo kaya tumalikod sa sarili mo eh. Oo eh. Hindi mo kaya tumalikod sa sarili mo sa mga kasalanan, but kung makikita ng Diyos na gusto mo talaga, with His help, pwede. So, una niya hiningi pagsisisi. Pangalawa, He wants you to trust na si Jesus lang ang makakapagligtas sa iyo. You know why? Siya yung napako sa krus eh. There is no religion na napako sa krus, so religion cannot save you. If you think joining a religion can save you, no. Hindi na pa ako sa krus yan. Walang sacrifice na ginawa yan. How about our good works? Sabi ng Diyos, it's just filthy rags sa harapan daw niya. Dahil ang katotohanan, kahit na ano pang mabuting gawin natin, may ginawa na tayong kasalanan. So only Jesus and yung sacrifice na ginawa niya sa Calvary, sa cross, makakapagligtas sa inyo. You have to put your faith on that. Okay? So, 2 things ay hiningi niya sa JV. Pagsisisi and faith on Jesus Christ. And ang pangako niya, if you do that, His sacrifice will be credited towards you. You will not go to hell anymore. You'll go to heaven. Last question, JV. Mahal mo ba sarili mo? Of course, right? No one in his right mind would want to go to hell, right? Okay, you understood this morning kung anong ginawa ni Jesus para hindi ka pumunta and what He is asking from you. Repentance and faith. And alam mo, JV, if you really love yourself, hindi mo hayaang matapos tong araw na to na hindi mo ginagawa yung dalawang bagay na yan. You know why? Hindi mo alam kung bukas buhay ka pa. If that gets you without you doing those 2 things, sorry na lang. So, that's the reason why we should treat this thing with urgency. Okay? JV, thank you for talking to me.